Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pwede na ako mag-asawa pag isa pa. Ngayon ang racket ko. Pag-ibig. Pati si speaker. Matanong na ilang... Lahat kami dito wala nang ranggo pag ganon. Sino bang walang kaligayahan? Tanong natin, ilan ang lawmakers na may 2, 3, 4 na babae? Tanungin mo sila. Sabi pa ng Pangulo, hindi lang naman daw si Alvarez ang may ibang babae. Ang pare, itong isa pang sino ilang pare dito na may asawa? Ay, nako. Si hypocrisy. Iyan ang naging dating pahayag ni Digong na tila kinakampihan nito si dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa pagkakaroon nito ng babae kahit pa may asawa ito noon. Maugong kasi ngayon ang isyu kay Alvarez kaugnay umano sa kanyang girlfriend. Ito naman ang pahayag ni Alvarez noon kaugnay umano sa korupsyon sa Davao del Norte. Kung maghahanap ka umano ng korupsyon ay makikita ito umano sa nasabing lugar. Yan ang problema dito sa Davao del Norte. Kung maghahanap kayo ng korupsyon, punta kayo sa Davao del Norte, marami dito. Dahil nga, ang DSWD Regional Director ay nakikipagkuntsaba dito sa mga pamilya ng Uy, pamilya ng vice-gobernador, na itong si Oyo Dicawat Uy. Yan ang may pasimuno dito sa lahat ng korupsyon sa probinsya. Siya ang may pasimuno. Dito naman sa Tagum City, ang may pasimuno, yung kanyang ama na mayor sa Tagum City. Lahat ng illegal nandito sa Tagum City ngayon. Kung may kaugnayan naman sa korupsyon at pambababae ni Alvarez, mismo ang kanyang anak ay nilaglag siya sa usapin ng korupsyon. Kumakalat ito ngayon sa social media ang tinaguriang Road to My Mansion. Pakinggan at panuorin natin ang balita at salaysay ng anak mismo ni Pantaleon. Binisto ng mismo anak ni outgoing Davao del Norte 1st District Representative and former Speaker Pantaleon Alvarez ang umano'y ipinagawa niyang mansyon para sa kanyang girlfriend na galing umano sa pera ng gobyerno. Naging District Chief of Staff ni Pantaleon ang kanyang panganay na anak na lalaking si Alfonso mula 2019 hanggang early 2024. Ayon kay Alfonso, nakuha ng mambabatas ang 20 ektaryang lupain at doon ipinatayo umano ang nasabing mansyon ng girlfriend nitong si Jen. Ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, yung Road to My Mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba? Na totoo, pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20-hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. No? Before ka umabot doon sa mansion, diba, gikan sa gate, no? Murag na pa'y zigzag road, murag kang moadtog Baguio City ba? Hindi kaya ng ordinaryong tao siguro kasi materialis puertes yung mansion eh. Lahat ng mga class A na magandang kahoy, materialis. Alam ko nga, malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw, parang imported pa eh. Galing sa somewhere, sa Thailand pa yun. Kalimutan ko pa sa imported. Kasi, I think 20 hectares yun. Tapos, yung buong 20 hectares na yun,
na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos sigurong ipapaderan mo yung 20 hectares. Kalsada pa, pinakoncrete mula sa baba, sa highway, paakyat dito sa mansion mismo. Pero, alam ko, pera ng government yung ginamit pa, yung mula sa baba paakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. Yung road to my mansion, totoo yan. Kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway, papunta doon sa gate mansion. Pagkatapos sa gate sa mansion, naputol. Talagang ginawa yung kalsada na yon para doon sa pinatayo niyang mansion kay Jen. Basta ang sa akin lang, yung road to my mansion na yan, kami magkakapatid, pamilya namin, wala kaming kinalaman dyan. Na kami, ako, mga kapatid ko, may kanya-kanya kaming tirahan. Yung road to my mansion na yan, ginawa talaga yan para kay Jen. Yung girlfriend ni Papa, ni Kong Bebo. Yan din yung question na mystery na kahit ako hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking propiedad or mansion. Pero yung property dyan, total, nasabit na nga lang din naman pati yung mga pangalan namin. Wala po kaming kinalaman dyan, hindi po kami nakatira dyan, at never po kaming tumira dyan. Meron po kaming mga sarili-sariling bahay na inuwian. Yun nga po yung nakapagtaka eh. Alam ko, wala naman talaga siyang negosyo si Papa sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano siya nakapagpatayo ng ganyan. Hindi ko alam, honestly, kung paano nakapagpatayo si Kong ng ganyang klaseng mansion. Dahil sa pagkakaalam ko, wala naman siyang ganyang kalaking negosyo. Ako, hindi ko ako familiar sa kung ano yung mga properties niya. No? Pero alam ko, madami siyang napundar sa Siargao. Mga beaches, ganyan. Iba pa nga siguro, may isla pa nga siguro. Siyang nabili doon. No? Basta, kahit sa Siargao naman, alam ng mga tao na madami siyang na-acquire na property doon. Alam ko, Samal meron din pati sa Davao City. Yung sa may parang bundok. Yung parang, sa Shrine, sa Shrine Hills. May na-acquire, lalo ng mga na-acquire niya during speaker. Abot ng bilyon, most likely. Pero, yun lang, di ba, nakapangalan sa mga dami, mga corporation, dami corporation. Pagkakaalam ko. Pero, ang alam ko, yung ibang property niya, parang pinapangalan ata niya kay Jen. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.